Isang matinding katahimikan ang madalas na bumabalot sa bahay namin kapag sumasapit ang gabi. Sa bawat patak ng oras mula sa orasan sa aming sala, tila ba may lihim na tinatago ang dilim. Isang lihim na dahan-dahan kong pinalalalim sa loob ng ilang buwan. Lihim na kung malalaman ng aking ina ay baka ikawasak ng natitirang lakas ng kanyang puso. Ako si Kylie, 25 gulang, isang licensed engineer. Sa tingin ng karamihan, malayo ng aking narating. May magandang trabaho, nakapagtapos ng pag-aaral, at malayang nakakatayo sa sariling mga paa. Pero sa likod ng tagumpay na iyon, may isang bahagi ng buhay ko na laging may kulang. May puwang na hindi kailanman napunan ng mga medalya o ng sweldo buwan-buwan. 8 pa lang ako nang huli kong makitang tatay ko, si Papa Dave. Sariwang-sariwa pa sa alaala kong gabing iyon. Umuulan ng malakas. Naririnig kong sigawan nila ni Mama sa labas. Nakatago ako sa gilid ng pinto ng kwarto ko. Pilit na pinipigilan ng luha habang nakikipagpalitan sila ng matitinding salita. Nagmakaawa si Papa. Yumakap pa siya sa paa ni Mama. Lumuluha at nagmamakaawang huwag siyang palayasin. Sabi niya, nagkamali lang siya. Na mahal niya kami. Na pagsisisihan niyang lahat. Ngunit hindi natinag si Mama. Matigas ang kanyang muka. Bagamat bakas sa kanyang mga matang matinding sakit at traitor na luha na ayaw huminto sa pag-agos. Hindi na kaya ni Mama. Ang sakit na idinulot ng pagtataksil ni Papa ng pagpunta nito sa ibang babae ay masyadong mabigat para pasagutin pa niya ng isa pang pagkakataon. Tuluyan kaming inakay ni Mama palayo sa anino ni Papa. Dinampot ni Papa ang kanyang mga bag at lumakad palabas ng pintuan. Mula noon, hindi na siya muling bumalik. Sa loob ng 17 taon, kaming dalawa lang ni Mama. Si Mama ay isang mahusay na engineer. Isang matatag na babae na hindi kailanman ipinaramdam sa akin na kulang kami dahil wala si Papa. Binuhay niya ako ng marangal, pinag-aral sa magagandang paaralan, tinuruan na maging matapang, at binuo ang pangarap ko na maging tulad din niya, isang inhinyero. Wala na rin ang mga lolo at lola ko, at dahil nag-iisang anak din si Mama, kaming dalawa na lang talagang magkasangga sa buhay. Dalawang dalaga na nakatayo laban sa mundo. Masayang buhay namin. Kapag may libreng oras, nagpaplano kami ng mga bakasyon, pumupunta sa mga kainan, at nagkwentuhan tungkol sa hinaharap. Pero sa kabila ng lahat ng saya, hindi ko maitatanggi sa sarili ko na may maliit na boses sa loob ko na naghahanap pa rin sa figura ng isang ama. Nainggit ako sa mga kaklase ko noon na sinusundo ng kanilang mga tatay. Sa mga kaibigan kong isinasayaw ng ama sa kanilang debut. Pero kailanman ay hindi ko iyon ipinahalata kay Mama. Alam kong ang bawat banggit sa pangalan ni Papa ay parang paghiwa ng kutsilyo sa kanyang puso. Okay na sanang lahat, Miss Jamay. Masaya na kami. Nakatapos na ako ng kolehiyo. Nakapasa sa board exam at nagsisimula ng mag-ipon. Nagplano pa nga kami ni Mama na mag-travel sa labas ng bansa. Isang pangarap na matagal na naming binuo para sa aming dalawa. Ngunit biglang nagbagong ikot ng mundo nang dumaan ng isang matinding pagsubok. Nagsimula lang iyon sa mabilis na pagkapagod ni Mama. Akala namin ay epekto lang ng labis na pagtatrabaho sa construction site. Pero unti-unti, napansin ko na nag-iiba ng kanyang pagkilos. Sa aming lahi, talamak ang may diabetes. Ngunit ang kay Mama ay mabilis na lumala. Isang araw, habang naglalakad kami sa mall para bumili ng grocery, biglang natumba si Mama. Isinugod ko agad siya sa ospital.
Doon namin nalaman na napakataas na ng kanyang blood sugar level at nagkaroon na ng complications. Naapektuhan ng kanyang paningin at ang kanyang magkabilang paa ay nagsimulang mamagat mawala ng pakiramdam. Doon nagbago ang lahat. Ang perang inipon namin para sa aming pangarap na paglalakbay ay unti-unting naubos sa mga gamot, sa mga check-up, sa mga laboratory test, at sa paulit-ulit na confinement. Hindi naman namin ginustong mangyari to. Walang sino man ang naghangad na magkasakit si Mama. Masakit para sa akin na makitang aking ina, ang matatag at walang kinatatakutang babae, na ngayon ay nahihirapang lumakad at madalas na nakatitig na lang sa malayo dahil sa lumalabong paningin. Isang hapon, habang galing ako sa butika para bumili ng reseta ni Mama, nakita kong isang lalaking nakatayo sa harap ng aming gate. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, may bitbit na supot ng prutas, at halatang balisa habang nakatingin sa aming pintuan. Pamilyar ang kanyang muka. Bagamat may mga puting buhok na at may mga linya na sa kanyang muka dahil sa katandaan, hindi ko pa rin malilimutan ng mga matang iyon. Iyon si Papa Dave. Napatigil ako sa paglalakad. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Paghalong galit, gulat, at pangungulilang biglang bumalot sa akin. Unti-unti siyang lumingon, at nang magtamang aming mga mata, naging malambot ang kanyang ekspresyon. "Kylie, anak," pabulong niyang saad. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig kong tanong, habang naglalakad palapit sa kanya. "Nabalitaan kong lagay ng mama mo. Kumusta siya? Kumusta kayo?" Puno ng pag-aalalang tanong ni Papa Dave sa akin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. "Okay lang naman kami, kahit wala ka." Nakita ko ang pagdilim ng kanyang muka at ang bahagyang pagyuko ng kanyang ulo. Alam kong mabilis at matalim ang sagot ko. Pero iyon ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon eh. Bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit kung kailan 17 taon nang lumipas? "Pumunta ako rito para makibalita," sabi niya. "Pinaalis kita agad, Papa. Ayokong marinig ni Mamang nandito ka. Ayokong maalala niya ang taong nanakit sa amin ng napakatagal na panahon." Direkta kong sabi sa kanya habang binubuksan ng gate. Yumuko lang siya at dahan-dahang tumango. "Patawad, Kylie." Inakala ko, Miss Jamie, na pagkatapos ng araw na iyon, ay hindi na muling babalik si Papa. Inakala ko na susuko siya tulad ng ginawa niya noon, noong 8 taon pa lang ako. Pero nagkamali ako. Pagkalipas ng 2 araw, habang nasa bahay kami't pinapakain ko si Mama ng tanghalian, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko ito, hindi ko na ipigil si Papa. Dire-diretso siyang pumasok sa sala. Narinig ni Mamang mga hakbang at ang boses. At nang makita niya si Papa na nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto, hindi naging magandang epekto sa kanya. Nagpanik si Mama. Nagsimula siyang huminga ng mabilis at nagwala ang kanyang damdamin. Ang galit at sakit na itinago niya sa loob ng 17 taon ay parang sumabog ng sabay-sabay. Tumaas ang kanyang presyon ng dugo. Namutla siya at nahirapang huminga. Agad naming isinugod si Mama sa ospital. Nakonfine siya ng ilang araw sa intensive care unit dahil sa hypertensive crisis at sa mga komplikasyon ng kanyang diabetes. Habang nakaupo ako sa bench sa labas ng ospital, nakayuko at nakahawak ang aking ulo, lumapit si Papa. Tudugtong sana siya para hawakan ang balikat ko, pero lumayo ako. "Mabuti pa siguro, huwag ka nang magpakita sa amin, Papa." Paliwanag ko habang nakatingin sa malayo. "Kaya kong tiisin ang lahat. Kaya kong magpatawad sa ginawa mo sa amin ni Mama noong bata ako.
Pero kung ikaw din ang magiging dahilan para magwala si mama at lumala ang sakit niya, baka maisumpa kita. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Papa Dave. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko doon sa koridor ng hospital. Kumuha siya ng isang malaking sobre mula sa kanyang bag at inabot ito sa akin. Ito, gamitin mo sa bilat gamot ng mama mo, anak. Seryoso ko. Gusto kong bumawi sa inyo ng mama mo. Nagmamakaawa niyang saad. Miss Jamay, tumulo ang luha ko nang makita kong nagmamakaawa sa akin ng sarili kong tatay. Ang lalaking minsang naging simbolo ng galit sa aming tahanan ay nakaluhod ngayon sa harap ko. Umiiyak at nagmamakaawa na huwag ko siyang pigilang lumapit sa amin. Pero sa mga sandaling iyon, napakaraming tanong ang bumabagabag sa utak ko. Bakit ngayon lang? Bakit kung kailan mahina na si mama, saka doon siya babawi sa amin? Bakit kung kailan hindi na kaya ng katawan ni mamang stress at labis na emosyon? Kung kailan unti-unti nang nawawalan ng lakas ang aking ina? Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi iyon ang panahon para magpakarupok sa galit o sa pride. Kailangan ni mama ng gamot. Ubos ng ipon namin. Ang bill sa ospital ay patuloy na tumataas araw-araw. Kahit alam kong ayaw ni mama ng kahit anong galing kay papa, tinanggap kong pera. Ginawa ko iyon dahil mas mahalaga sa akin ang buhay ng mama ko. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal. Gagamitin kong lahat ng paraan para gumaling lang siya. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay nakalabas na rin si mama sa ospital. Ngunit hindi na naging katulad ng dati ang kanyang kalagayan. Hindi na niya kayang maglakad dahil sa matinding pamamaga at sugat sa kanyang mga paa. Nakahiga na lang siya sa kanyang kwarto at halos hindi na rin nakakakita dahil sa diabetes. Isang gabi, habang nagpapahinga si mama sa kanyang kwarto, muling kumatok si papa sa bahay. Kylie, pakiusap. Gusto kong bumawi sa mama mo. Kaya sana'y pagbigyan mo na ako. Matagal na akong nagsisisi sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Araw-araw kong pinapasa ng kasalanang iyon. Nagmamakaawa niyang saad sa akin habang nakatayo sa aming pintuan. Kahit hindi niya ako makita, anak, hayaan mo akong bumawi sa kanya. Hindi ko kakayanin na mawala siya ng hindi man lang ako nakakabawi sa ginawa ko sa inyo. Tinitigan ko ang aking tatay. Nakita kong katapatan sa kanyang mga mata. Nakita kong isang lalaking durog din ng puso sa pagsisisi. Hindi ko alam, Miss Jamay. Pero pumayag ako. Pumayag ako sa isang mahigpit na kondisyon. Hindi siya pwedeng magpakita o magpakilala kay mama. Dapat ay manatili siyang invisible sa paningin ng aking ina. Doon nagsimula ang aming lihim. Gabi-gabi, tuwing nakakatulog na si mama pagkatapos uminom ng kanyang mga maintenance sa gamot, pumupunta si papa sa bahay. Siyang nagluluto ng pagkain para sa susunod na araw. Siyang naglilinis ng sala, nagmamap ng sahig, at naghuhugas ng mga pinagkainan. Ginagawa niyang lahat ng napakatahimik, na para bang isang multo na gumagalaw sa dilim para lang siguraduhing maayos ang aming pamumuhay. Habang nakaupo ako sa dining table at nakatitig sa kanya habang naghihiwa ng mga rekado, unti-unti kong nakikitang pagbabago sa kanya. Nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa kanyang kagustuhang bumawi. At dahil doon, unti-unting bumalik ang loob ko sa kanya. Ang mga natutulog na damdamin ng isang anak para sa kanyang ama ay dahan-dahang nagising. Noong bagong kasal pa lang kami ng mama mo, pabulong na kwento ni Papa habang nakatitig sa kawali. Itong favorite niyang pagkain na niluluto ko. Sinigang na baboy na maraming kangkong at medyo maasim. Naging paborito niya ito noong naglilihi pa lang siya sa'yo.
Napangiti ako ng bahagya. Kinaumagahan, inihain ko kay mamang niluto ni Papa. Habang pinapakain ko si Mama sa kanyang kwarto, pinapanood ko ang kanyang reaksyon sa bawat subo. Masarap ba, Ma? Tanong ko. Tumingin sa akin si Mama gamit ang kanyang malalabo ng mga mata at isang tipid ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Oo, masarap. Buti namat nakuha mo ng timpla na gusto ko. Masayang saad ni Mama. Kita ko sa mukha niya na nag-e-enjoy siya sa pagkain. Parang may pumasok na kaunting sigla sa kanyang katawan. Matagal ko nang hindi nakikitang kumain ng ganoon kagana si Mama. Dahil doon, masaya akong bumalik sa sala kapag gabi para ibalita kay Papa na naubos ni Mamang kanyang niluto. Nakikita kong labis na kagalakan sa mga mata ni Papa kapag naririnig iyon. Para sa kanya, ang bawat subo ni Mama ng kanyang pagkain ay isang hakbang patungo sa kapatawaran. At tuwing tulog na si Mama sa hating gabi, dahan-dahang pumupunta si Papa sa tabi ng kanyang higaan. Nakatayo lang siya doon, nakatitig sa mukha ng aking ina. Minsan, nakikita kong hinahawakan niya ng napakagaan ng kamay ni Mama. Pabulong na kinakausap ito at humihingi ng tawad sa lahat ng taon na wala siya sa aming tabi. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat. Bulong ni Papa habang lumuluha sa dilim. Ilang buwan din ang naging sitwasyon namin na ganoon. Isang lihim na kasunduan sa pagitan ko at ni Papa. Habang si Mama ay walang kaalam-alam. O iyon ang akala ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi namin malilimutan. Maghahating gabi na noon. Nakaupo si Papa sa tabi ng higaan ni Mama habang kinakausap ito ng pabulong. Tulad ng kanyang ginagawa gabi-gabi. Ako naman ay nakatayo sa pintuan ng kwarto, nakabantay. Biglang gumalaw si Mama. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat kami ni Papa. Biglang napatayo si Papa. Namutla at agad na balak na tumakbo't umalis para hindi magwala si Mama. Ako naman ay napahawak sa pinto. Nagpanik ang puso ko dahil natakot ako na baka muling tumaas ang presyo ni Mama at mangyari ang kinatatakutan namin. Aalis na sana si Papa nang biglang magsalita si Mama sa mahinang boses. Alam kong mga ginagawa niya. Napatigil si Papa sa kanyang paghakbang. Napatingin ako kay Mama. Todo iwas ako ng tingin kay Mama noon dahil akala ko'y magagalit siya sa akin. Akala ko ay isusumbat niya sa akin kung bakit ko pinapapasok sa bahay ang lalaking nanakit sa kanya ng napakahabang panahon. Natakot ako na baka sabihin niyang pinagtaksilan ko siya bilang anak. Ngunit hindi magagalit si Mama. Walang galit sa kanyang boses. Walang puot sa kanyang mga mata. Inabot ni Mama ang kamay ni Papa. Kahit malabo ang kanyang paningin, tila alam na alam ng kanyang puso kung nasaan ang kanyang dating kabiyak. Maikli na lang buhay ko para sayangin sa galit. Mahinang saad ni Mama habang nakatitig kay Papa. Doon sila nagkaiyakan na dalawa. Ang mga luhang itinago ng 17 taon ay tuluyang umagos. Umiyak si Papa habang nakaluhod sa tabi ng higaan ni Mama. Habang si Mama naman ay dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Papa. Lumapit din ako at nakiisa sa kanyang yakap. Tatlo kaming umiyak sa gitna ng kwartong iyon. Isang pamilyang minsang nawasak ng pagkakamali. Ngunit muling nabuo ng kapatawaran bago matapos ang lahat. Napakasaya ko na napatawad ni Mama si Papa. Pakiramdam ko ay nabawasan ang napakabigat na pasanin sa aming mga dibdib. Ngunit matapos ang gabing iyon, ilang araw lang tinagal ni Mama. Dahan-dahan siyang pumanaw ng may ngiti sa kanyang mga labi at payapang puso. Iniwan na niya ako. Masakit iyon para sa akin. Napakasakit.
Buong buhay ko, siya lang ang kasama ko. Siyang naging mundo ko. At ngayong wala na siya, nararamdaman kong matinding lungkot tuwing uuwi ako sa aming bahay na wala nang sumasalubong sa akin. Pero habang iniisip kong matinding sakit at hirap na nararamdaman ni Mama dahil sa kanyang karamdaman, pinalagay ko na rin ang loob ko. Mas okay na sa akin na iniwan niya ako ng payapa kaysa makita ko siyang patuloy na nahihirapan at nasasaktan sa kanyang higaan. Pagkatapos ng libing ni Mama, hindi ako pinabayaan ni Papa. Lagi niya akong pinupuntahan sa bahay, kinukumusta, at sinisiguradong hindi ako nag-iisa sa aking pagkakadalamhati. Unti-unti, ipinakilala rin niya ako sa kanyang bagong pamilya. Nalaman ko na ang babaeng asawa niya ngayon ay hindi naman pala iyon ang babaeng naging dahilan ng paghihiwalay nila Mama noon. Mabait ang kanyang asawa at napakainit ng pagtanggap sa akin. Pati na rin ang aking mga bagong kapatid sa ama. Hindi nila ako itinuring na ibang tao. Ngayon, nakalipas ng ilang taon, mayroon na rin akong sariling pamilya. Isang mapagmahal na asawa at mga anak na nagbibigay ng saya sa aking buhay. Masaya na kami ngayon, Miss Jamay. Ang sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. At ang lihim na minsan naming itinago sa dilim ay naging liwanag na nagbuklod sa aming lahat. Hanggang dito na lang, Miss Jamay. Sana'y nagustuhan nyo at ng inyong mga tagapakinig ang kwento ng aming pamilya.